from a regular audit, mapupunta sa fraud audit. So, yung nga pong binabanggit nyo, papaano kung may mga COA auditors na kasama din dito sa fraud na gumawa perhaps ng report na kompleto na yung project, yung pala naman hindi. So, ano ho yan? Yung bang fraud auditors natin sa COA, ano ho yan? Kumbaga, talagang independent, hindi siya maaaring ma-impluensyahan ng kapwa niya auditor o maging na nakatataas sa kanya kasi nga pinag-uusapan natin dito ay fraud audit including perhaps yung mismong naging unang audit ng regular audit ng taga-COA. Okay, maganda talaga yung tanong mo. O, totoo yun, ano? Para tayong nasa buwan kapag sinabi natin yan. Kasi ang totoo no, ay ganito yan, ano? Kaya tayo nagawa ng fraud audit investigation, ano? Hindi nga pwede na taga-region yung mag-iimbestiga kasi nga ini-expect nga natin na posibleng may kumari siya, may kamag-anak siya na taga-ron, ano? Kaya kadalasan, ang bagamat mayroong mga fraud audit investigation division sa mga region, ay nagre-request pa rin ng taga-central office. Pero alam natin yan, katulad ng sinabi mo, no? Hindi yan immune from influence, ano? Influence from the higher up at napakahalaga ng tinatawag na tone at the top. Ano ba yung tone at the top? Meron bang insentibo? Meron bang lakas ng loob ang mga auditor na magtaya ng lahat ng meron sila? Alam ba nilang susuportahan sila ng mga taga-COA management, ano? Not implying anything, mahalaga yan eh. Alam mo kung bakit. Kung ikaw yung auditor ng fraud, alam mo yung extent ng gagawin mo. Alam mo yung pressure at posibleng fear na mangyari sa'yo. Ang una mong kakapain, paano kaya ang lagay pagdating sa aking team? Susuportahan ba ako ng team ko? Susuportahan ba ako ng office ko? Susuportahan ba ako ng higher management ng COA? Ngayon, pag sinabi natin na medyo yung environment, yung mga kabataan ay parang hindi masyadong nag-extend ng overtime na walang bayad or something, o hindi sila ganong katindi or katutok sa mga tinatawag nating audit, like in the past, siguro titingnan talaga dyan, ano yung kultura na meron ang Commission on Audit ngayon. Yun. At ano ang tone at the top. The tone at the top is very important. Kung babalikan natin, nung ako yung auditor, yan yung hinahanap ko, di ba? Yung tone at the top. Kaya talagang nag-whistleblow until after naging commissioner tayo, nakita natin kung gaano kahirap. Alam niyo kung bakit? Ang tagal-tagal ng audit, na-explain ko na, mag-audit kayo, sabihin natin, isang taon. Susulatin yung report. Sa pagsulat ng report, ayan, pumapasok dyan yung mga tinatawag nating influence. Pag-review pa lang ng report, halimbawa, hindi ko nilalahat, sa review ng report, sasabihin ko niya rin, parang walang ebidensya ito. Siguro baguhin natin. Ayan yung mga tipong simpleng approach. Diba? Now, kung yung auditor ay medyo matapang, hindi siya pinahanap pa ng ebidensya. Hindi kasi ganito yan eh. At saka meron akong nakuha na ganito. So, aakyat kayo ngayon sa mas mataas sa inyo, director, di ba? Ngayon, titingnan mo, saan papanig ang director? Makikita ba niya yung punto ng auditor or kasama ba siya dun sa And the process is, of course, bago i-release ang audit report, magkoconduct ka pa ng exit conference. Sa exit conference, due process ito eh. Requirement ito ng batas, at ilang beses na napapag-usapan sa Supreme Court. Kapag sa exit conference, mahabang usapin pa yan. Hindi yan basta-basta papayag na, okay, conference tayo bukas. May pa-delay pa yan. Pagkatapos pagdating sa exit conference, hihingan mo pa sila ng management comment. Pagdating ng management comment, a-analyzing mo na naman yon. So, bigyan mo pa ng mga 6 na buwan. Pagkatapos, re-reviewin yan, di ba? 6 na buwan na naman. Dahil magdaming report. So, ang sinasabi ko nga, sana joint investigation team na lang para kasama na yung ombudsman. And then, na-shortcut yung process ng fact-finding, di ba?